cannot be too confident about that assessment. Kasi ang effect ng 17% na tariff, let's say mga ating processed tuna, mga fruit juices, coconut-based products exported from the Philippines, pagdating sa US market, magiging mas mahal lang mga consumer items na binabayaran po ng Amerikano. Huwag maging kampante. Ito ang panawagan ng grupong magsasaka sa pamahalaan, bunsod ng pagtaas ng pataw na taripa ng Estados Unidos. Bagamat maliit lamang ang 17% at ang impact nito sa Pilipinas kumpara sa mga kakompetensyang bansa, nararapat pa rin aniya na maging alerto at magkaroon ng proactive response ang pamahalaan patungkol dito. Kasi hahanap sila ng alternative na buyers sa kanilang product. Kung hindi nila kayang ibenta sa US, baka titignan nila ang Pilipinas, dito nila itatapon. At mas mura, baka i-subsidize pa nila yung kanilang exports natin, matatamaan din ang presyo ng ating local agricultural product. Sakaling mangyari ito, dadami ang importasyon ng bansa at mas magiging mura aniya ang presyo ng mga imported, natatamaan naman ang presyo ng mga local agricultural products. Sa panig naman ng Department of Finance, aminado si Finance Secretary Ralph Recto na hindi bentahe ang pagpataw ng taripa sa mga bansa dahil magbubunga ito ng paghina sa pag-ikot ng ekonomiya sa buong mundo. Ang maganda lang aniya ay hindi export-led growth o hindi nakatuon sa pag-export ang pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas kaya hindi ganun kalaki ang epekto nito, hindi tulad sa ibang mga bansa. It will make sense for them to come to the Philippines at mas mura ang taripa kung dito gagawin yung mga produkto nila at kung yan ay ibebenta sa Amerika. Meron tayong batas sa yung Create More para makatulong sa paghikayat ng mga negosyante na mag-invest sa Pilipinas to be part of the US global supply chain. Maliit lang din aniya ang trade surplus ng Pilipinas sa Amerika kaya hindi na rin nakapagtataka kung mas mababa ang pataw na taripa dito kumpara sa ibang mga bansa. Samantala, paniwala naman ni Senator Sherwin Gatchalian, bagamat nakikita na minimal lamang ang impact nito sa ngayon, nararapat pa ring mapag-aralan ito ng pamahalaan. We need to study very carefully if may possibility na mag-relocate or tinatawag nilang reshoring, yung mga companies na nandito, may possibility na lumipat doon kasi definitely it will create unemployment in our country. Yun ang ayaw natin kasi marami pa rin walang trabaho sa atin. Dagdag pa ng mambabatas na marami ang dapat na isaalang-alang sa usapin na ito at kailangang mapag-aralang mabuti kung ano ang posibleng magiging epekto nito sa ating ekonomiya. I think Congress and the Senate should conduct a hearing on this para maintindihan ng lahat. Alam ko very complicated yan, maintindihan ng tao. Pero dapat maintindihan rin natin kung ano bang impacto sa trabaho, anong impacto sa economic growth natin, and may impact ba ito to our currency. Tiniyak naman ng palasyo na may plano na dito ang pamahalaan. Yun po, kasama po sa pag-aaralan at muli sasabihin ko po sa inyo yung detalye ko ano po yung maaaring maging action dito ng Pilipinas. Meron po kasi, ang pamahalaan po natin sa pamumuno po ng ating Pangulo ay meron po talagang plano for this. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.